Hello, kumusta mga ka-hunters? Andito na naman si Actual Hunt. Pasensya na kayo at matagal na panahon akong nawala. Kasi wala akong mga maibahagi sa inyo na makukuhanan ninyo ng pag-aaral at saka idea. Kumusta kayo dyan lahat mga ka-hunters sa Pilipinas? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga ka-hunters na Muslim, Assalamualaikum warahmatullah, sa ating mga katribo, sa ating mga tribes na andyan sa Pilipinas, maayad na adlaw sa inyong tanan. Ngayon mga hunters, mayroon akong ibahagi sa inyo. Ito ay bago lang talaga to. Ito'y project mula sa Malaybalay City, Malaybalay City, Bukidnon, malapit lang to. Hindi ko lang sasabihin saan ng mismong barangay tsaka area. Itong area na to, may bigay sa atin ng impormasyon na itong area na to napagkampuhan ng Hapon in one night. Kasi natatanaw daw nila ang mga Hapon na mahinga sa isang gabi dyan sa area na yon. At yung may-ari ng lupa humingi ng tulong at pinapunta ko sa mga kagrupo ko, tiningnan yung area. Maraming mga markers at saka sign. At saka paparating ka pa lang sa area, meron kang matatanaw na dalawang puno na ang haba nasa mga 12 feet, dalawa. Ito yung mga hunters, ibabahagi ko sa inyo para makuhanan niyo ng pag-aaral at saka malay nyo, ganito din sa area ninyo. Isang puno, dalawang puno to. Ganyan, patay na puno to. Patay. Tapos dito din. Ganyan. Pareho sila mga hunters na parang nilagari ang dulo. Ito parang nilagari. Masasabi natin nilagari talaga kasi plain siya ang dulo. Tapos 12 feet ang haba nito, 12 feet. Tapos 3 meters distance. 3 meters distance to ang layo. Ngayon, pag malayo ka pa, makikita mo to, matatanaw mo to siya. Pero ito, isa lang to sa mga marker tsaka marker doon sa area. Around 1 hectares ang lawak ng, kumbaga nandun yung mga marker makikita. Kumbaga na-occupied nila isang hektarya na pinagkampuhan. Ngayon ito, walang ibang mga palatandaan, marker o sign. Ito lang, bukod tangi itong dalawang kahoy. Ito nagkulay puti na kasi sobrang tagal at saka patay na to. Ito yung hindi ko lang alam kung anong klaseng puno to, bakit hanggang ngayon andun pa rin tsaka matibay. Ngayon, yung kagrupo ko sinubukan dito sa gitna. Dito hinukay. Negative. Nung hinukay nila to, medyo umabot na ng mga almost 3 meters ang lalim. Wala talaga makita, walang mga kung ano-ano makita, sign man ng marker dyan sa ilalim sa lupa. Saka itong area dito east to saka west. Dito. Ngayon, kasi una itong target. Kasi yun nga sinasabi ko,
Hindi naman tayo ang naglibing niyan, kaya hanapan natin ng paraan kung sakali. Kasi sila lang nakakaalam kung saan nila nilagay dito eh. Ngayon, nung hinukay ito, wala, negative. Walang nakuha, walang marker, walang sign. So, ang ginawa nito, sabi ko, lipat dito sa area na to, facing east. So, dito, next target. Tapos, sabi ko, kunin ninyo ang shadow in 3 p.m. 3 p.m. shadow kung saan tatama itong shadow ng dalawang puno. Kumaga mag-form arrow siya, pero hindi siya totally form arrow kasi nga west to is dito sisilang araw, dito lulubog, kaya hindi siya talaga totally nag-form na arrow. Kumbaga ang anino nito, yung shadow nila, naka-straight lang. Nung inopresyonan na to, dito natamaan mga counter. Mainit na pa talaga to na operation, kakabago lang nito. Dito hanggang lang siya, hanggang dibdib nakuha ang items. Kasi siguro minamadali nilang area, kasi itong area na to, isang one night lang sila na mahinga. So hindi na siguro nila ginawang malalim masyado ang hukay or pagtago or paglibing, kaya naging ganun na lang ang lalim. Or siguro nasa 6 feet ang lalim nito siguro. Tapos nung dumaan ang mga panahon, kasi medyo slope to eh, hindi totally slope, pero medyo slanting siya ang lupa. Kaya siguro natangay na yung lupa sa ibabaw kunti, kaya nung na-recover siya, hanggang dibdib na lang yung lalim. O baka noong panahon na 6 feet sigurong lalim nito, yung tamang-tama sa tangkad ng tao, yung mayroong maabot sa taas. Kaya ito mga counter, kung mag-base tayo sa mga treasure code, tiningnan ko to eh, kadalasan dito talaga tayo maghukay sa gitna. Dami ako nakikitang mga nagbablog na sinasabi dito talaga, pero ito iba ang sistema. Dito sa lihiran na to, pangatlo, shadow, kinuha ko siya sa shadow, dalawa ang pala nito siya, target. Pwedeng shadow or yung distance nito tsaka ito 3 meters din distance hanggang dito. Nung sinukat to, 3 meters din ang distance dito sa kahoy, tsaka konting daplis siya sa konti sa shadow. Pero ang totoo pala nitong pagkuha ng target, itong kahoy pala. 3 meters distance, 3 meters distance ka din dito. Medyo nagkamali ako kasi ang shadow ang kinuha ko. Pero ganun pa rin, matamaan pa rin siya, pero daplis lang. Pero matamaan pa rin siya. Pero ang actual na pagkuha sa pag-target sa items dito is sukat. 3 meters ang distance nito, mag 3 meters ka din distance hanggang dito. Ganun talagang sukat nito, 3 meters din. For facing east siya.
Kaya ito mga ka-hunter, merong ito mainit pa talaga, bago pa lang to na recover. Sana makuhanan nyo ito ng idea. Pag may makita kayong puno na ganito magkatabi, 12 feet ang haba, tapos parang nilagari sa dulo, ganun din to. Kasi sa malayo ka pa lang, ito na yung matanaw mo eh. Kaya dito, buti nag-change. Kasi sabi nila sa akin na baka wala to, kasi wala mang na sign o marker na kuha dito. So sige lang, change tayo. Hindi wala kasi ako dito sa actual nito, kasi nasa ibang bansa nga akong ngayon mga hunter. Kaya ang ginawa ko, through video call na lang. Pero ang nag-operation nito, grupo ko. Dito nila na-recover mga hunter. Pero ang nakuha dito mga hunter, iba ang sistema. Imbis na wooden box siya or metal box, hindi iyon ang nilagyan mga hunter, kundi sa panahon ngayon para na siyang cellophane plastic. Ang iniisip ko nito, ano siya, parang galon yung lagayan ng tubig or container, doon nilagay sa loob, tapos parang tinunaw nila. Kaya di ba yung plastic pag mga kind of plastic, pag tunawin natin medyo mag-compress siya. Yun ang hinala ko, kasi ang nilagyan ito plastic. Sa ngayon na panahon, makikita mo para na siyang cellophane plastic, pero makapal. Hindi siya basta-basta na nasisira or na natutunaw or na nadudurog. Kasi ang plastic, kahit ilibing natin ng matagal na panahon sa ilalim ng lupa, ganun pa rin yun siya eh. So ang sabi nila, cellophane plastic daw nilagyan ko. Hindi yan cellophane plastic, kundi ano yan siya. Ang idea ko dyan, para siyang galon or container yung lagayan ng tubig ang nilagyan. Nung naipasok na nila sa loob, tsaka tinunaw yung plastic na yung container na yon or galon. Kaya yung natunaw, nag-compress siya sa nilagay sa loob. Kaya doon ako nagtaka na hindi pala lahat ng mga nilagyan ng mga items mga hunter is wooden box, metal box, or mga jar. Hindi ganun. Meron din palang kagaya nito ang nilagyan plastic. Pero pag tingnan siya ngayong nga panahon, masasabi mo para siyang cellophane plastic, pero hindi. Ang idea ko noon, galon siya na tinunaw. Nung naipasok na sa loob ang items, tinunaw yung galon, nag-compress. Medyo ano na siya, matibay na siya bago siya nilagay binaon dito. Hanggang dibdib lang to mga hunter, ang lalim kuha. Minute-init pa lang, ilang days pa lang to na-recover. Sana makuhanan nyo to ng idea mga hunter. Ito, 2 kahoy, 12 feet ang taas. Pero kung makita nyo sa area nyo, gayahin nyo lang din, either gitna or facing east. Ang duda ko nito, Japanese ang nagano nito, kasi east ang target eh. Yung mga iba na pag north, kadalasan mga Korean, mga ganyan, mga. Pero ito, hindi to siya totally bilong lang din to sa mga giveaways. Kasi itong area na to mga hunter, around 1 hectares ang lawak. Maraming mga pa rin dito, mga marker na nandito na sa paligid. Gusto ko itong balikan kasi kagaya nga nito, hanggang dibdib lang nakuha. Siguro ang mga iba ng items na itago dito or na ilibing is mababaw lang. Kasi nga ang sabi ng katutubo is 1 night lang talaga sila nag-standby na mahinga kumbaga. Pag kinaumagahan, umalis na naman sila. Ang gusto ko itong balikan kasi maraming marker ang nakikita dito. Mayroong isang
egg shape, around 1 meter below the ground ang haba. Tapos 1 meter. Napakakintab nitong bato, napakakinis at walang ibang kabutas-butas, as in kinis. Tanging meron lang marker na kalagay is ganyan. Para siyang form cross. Ang bilog, ang butas dito sing laki ng bola ng bilyar. Ang laki ng bawat isa ng butas. Tapos dito sa ano niya, around 7 meters ata, merong bato doon na may naka-engrave na arrow. Ang kapal nitong arrow is 1 inches ang kapal. Kumbaga ganyan kapal niya, 1 inches. Ganyan. Tapos 1 inches din ang lalim. Talagang in-engrave siya sa bato. Nakaturo siya dito. Ito, may idea na ako nito. Paano to siya? Pero malaki ang percentage ko na nasa loob siya ng bato nilagay. Ngayon, hindi ko pa masabi kung iyon na talaga kasi hindi ko pa nagawa. Pero baka ito yung mangyayari. Kasi ang gagawin nito, idugtong mo lang to. Yan. Idugtong mo yan. Yung pinakagitna, yun ang paluin ng maso. Yung may chisel na katamtaman ng laki. Tapos dito mo ilagay sa gitna. Tapos 3 hampas na sing pareho ng lakas. Halimbawa, unang hampas, buong puwersa mong ihampas dito. Pangalawang hampas din, ganun din kalakas ang puwersa hanggang 3. Kasi una, babaon to ang chisel. Pangalawang hampas, medyo mag-crack. Pangatlong hampas, basag. Ito. Basag na yan. Makikita na kung anong nasa loob. Magkulay, mag-form circle na nito pag mabasag. Sana lang ganito ang proseso nito sa paggawa. Pero itong bato na to napakakinis. Form like an egg siya. Tsaka napakakinis. Tanging ito lang 4 ang bilog ang nandito. Tas may araw pa nakaturo. Tsaka meron pang monkey face. Naka-monkey face siya. Paano ba i-drawing ang monkey face? Basta para siyang unggoy na may mata. Yan, isang buong bato to. Finorm na ulo ng unggoy. Tapos nakatingin siya sa may malaking bato na paislanting. Ganon. Dito siya nakatingin. Tapos may malaking bato dito. Nakasandal kumbaga siya. Paislanting to. Ito pero malaki to, sobrang laki. Hindi to kaya ng chin block. Tsaka ito. Sobrang laki talaga. Tapos buhay na bato. Ito ang titingnan ko pa to kung anong meron. Ba't may ginawang ulo ng unggoy na nakaharap dito. Tapos meron pang flower. Hindi ko lang nabilang kung ilang petals yon. Ayan. 1 meter to ang kumbaga bilog niya. 1 meter. Tapos 1 meter din tong petals niya. 1 meter. 1 meter. Ito. Gusto ko rin itong subukan kasi
totoo naman talaga na mayroong pag flower marker or sign is bomba. Pero hindi lahat mga hunter. May twist dyan. Kasi isipin mo, pag once makita mo to, sabihin mo, ay bomba yan, aalis ako. Delikado yan, baka sasabog. Diyan pa lang matatakot ka na. Yan ang mga isang dahilan na masasabi mo na akat ito kadalasan hindi nagagalaw. Kasi sinasabi bomba agad. No, hindi. Hindi lahat ng flower is bomba. Kaya pag makita to ng mga hunters, iniiwasan. Pero ako hindi. Kasi isa din yan sa idea ng mga Hapon or mga nung Japanese war na gumagawa sila ng ganitong marker para pag makita, halimbawa ngayon, kadalasan ngayon pag makakita ng bulaklak, hindi ginagalaw kasi natatakot baka bomba. Yun isa ang idea nila na gagawin nila to para ang mga tao matatakot. Kasi iiwasan, pero hindi. Ito napakalaking bato to na malapad. Ngayon tutuklapin ko tong bato, titingnan ko kung nasa ilalim. Kasi basta maganda ang marker na bulaklak ng hunter. Huwag lang kayong matakot. Kasi isa yan sa mga twist ng mga Japanese army na once na makakita ng flower marker ay bomba. Hindi. Para hindi gagalawin. Kasi matatakot ang mga tao. Isa na rin to. Ilan na ba yung marker na ito? Ito nakaharap. Itong monkey, bulaklak, meron pang cobra yon. Kasi meron siyang palikpik. Nakaganon na ahas. Nakaganon siya. Tapos yung dito niya, yung sa bandang liig, bumuka to. Form striking siya. Pa-strike. Cobra to na estilo na parang umay-strike siya ba. Titingnan ko pa to kasi malay natin kung maganda din to. Tsaka mayroong pang malaking heart na nakahiga. Paghatiin mo yan, 1 meter din ang laki nito, ang haba, tsaka 1 meter din. Titingnan ko pa to kung anong meron. Pero dito ako interesado itong flower. Tsaka meron pang isa mga hunter. Kahoy siya. Pero ito buhay to na kahoy. Buhay. Pero ano to? Yung Nara tree, yung tugas. Merong bato dito mga hunter na ahas din. Pero umakyat siya sa puno. Ito bato talaga to. Umakyat dito. Dito siya lumabas. Dito lang, hanggang dito lang yung ulo niya. Ganyan. Kasi bato hindi naman siya yung kagaya ng mga baging. Bato siya na umikot sa dito sa kahoy na paakyat talaga siya sa puno. Ito napaka-interesting din to. Kung ano to siya, buhay na bato talaga to. Hindi yung bato na lime, hindi, buhay. Ganun pala siya konti. Medyo palaki dito. Yan, palaki. Tas umakyat siya. Dito lumabas yung ulo kumbaga niya kasi paakyat siya dito sa puno, pataas. Ito napaka-interesting din to. Itong lahat magkapareho lang to sa yung ito nakuhanan. Magkasama lang to lahat. Kaya napaka-interesting itong area na to. Kasi dito ako nagkuha ng idea. Mababaw to nakuha. Hindi malayo sa imposible na ang area, mga marker na nandito is mababaw lang din.
Kasi nga, ang sabi ng katutubo is isang gabi lang sila nang namahinga dito ang mga Hapon. So hindi din posible na dito, itong mga marker rin dito is mababaw lang. Kasi kagaya nito, nakuha hanggang dibdib lang. Yun lang ang sa akin na malaki ang hinala ko na ang mga nilibing dito is mababaw lang. At saka itong area mga hunter is tad-tad ng butas. Mga butas-butas, sobrang dami. Itong halos 1 hektarya, puno to ng mga butas-butas. Tas mga butas, may mga uling. Mga butas, uling. Nung pinahukay ko ang isang butas, kung tingnan mo kung ba't mayroong mga butas. Basta ang buong hektarya, kung yung nasakupan ng mga may butas-butas, hanggang doon lang din yung mga mayroong marker. Ang sabi ko, anong meron dyan? Kasi yung sabi ng katutubo, wala naman daw nag-uuling dyan sa area na yon. So, pinag-isip-isipan ko na baka itong mga butas-butas, gawa itong mga Hapon noon. Halimbawa, nagkapi sila or nagsaing ba, kaya gumawa sila ng butas. Nung natapos, tinabunan konti. Pero mahalata mo talaga mga butas tad-tad. Hindi naman siya bomba na butas. Kasi bakit magkadikit-dikit? Tsaka bawat butas may mga uling-uling. So nung inisip ko, baka mga 2 or 2 to 3 person, dito sila ng kape. Ganyan. Na dito iba naman. Ganyan. Or nagluto ng mga kakain. Yun ang hinala ko, pero may duda ako, itong mga butas, hindi malayo na may laman din to. Pero hindi ko lang sure kung 100% kung meron talaga. Pero may duda talaga kung may mga laman to. So, yan lang ka-hunter. Sana meron kayong makukuhang matutunan nito sa binahagi ko na naman sa inyo. Ito, bago lang talaga to mga ka-hunter. Itong na ano nito. Basta marami pong mga marker doon. Uwi ako ng Pinas, yung mga soon. Uwi ako kasi kasuhin ko yung grupo at saka balikan ko itong area na to. Kasi very interesting. Kasi dahil doon sa nakuha na mababaw lang, so hindi malayo itong mga marker din na iba is mababaw lang din to kukunin siguro. Hindi ko masasabing 100% kasi hindi naman ako ang nagtago. Kumbaga, tayo lang ang hahanap sa mga tinatago nila. Meron pa yung isang puno din dito. Napakahaba, around 18 feet ata. Sobrang taas. Putol din. Ito, dalawa lang ang target ko nito. 9 AM at saka 3 PM. Ito, shadow ang kukunin ko nito mga hunter. Pero hindi ko pa masabi kung ma-hits ko to. Pero ito, malaki din chance ko nito. Ang malaking chance ko nito, itong kahoy, itong ahas na umakyat sa puno, itong egg shape na may 4 na butas na may arong nakaturo. Dito hindi pa ako masyadong kasi may malaking bato, baka malay natin inipit lang ng bato yung tinitingnan ng unggoy. Itong bulaklak titingnan ko pa rin. Ito medyo pa ako nito kasi striking ang cobra. Ito form cobra talaga siya, na form na mag-i-strike. Ang ahas poison yan eh. Hindi pa ako nito. Pero ito lang. Marami pa dito mga marker hunter, pero step by step lang, hindi yung talon-talon. Kasi pangit yung ganon. Ito, balikan ko itong mga hunter. Sana mga hunter, mayroon kayong napupulot na aral nito. Maraming salamat. God bless.